sabi niya, nangyari na ito sa kanyang mga ninuno, nangyayari na ngayon, ayaw naman daw niya itong maranasan pa ng kanyang magiging mga anak. Sama. Ganon. Na lagi na lamang, it's the same old cycle, sabi niya, na binabaha, sabi niya, sana maiba na yung pag-iisip ng mga Pilipino, na pag nagkaroon ng baha, pag nawala ang baha, pag umaraw, nakakalimutan na. Tama. Which is totoo, no? Oo, Totoo. Nakakalimutan ang problema. Sana, sabi niya, baguhin na natin yung ganong cycle, sabi niya ganoon. So nananawagan siya ngayon dito sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, as in sa lahat, na magtulungan para magkaroon ng komprehensibong paraan para sa pagsugpo ng baha. Kasi sabi niya, ang Quezon City, meron ng plano, pero hindi lamang dapat ito gagawin ng Quezon City, kundi ng buong Metro Manila. Sabi niya. Saka individually, kasi yung iba ginagawang basura yung buong Metro Manila. Correct. Di ba? Tama. Speaking of basura. Ayan o. Oo. Naglutangan ang mga basura na naman. Oo, correct. Na Diba? pwedeng pagbulan na maraming sakit. Oo, tapos magre-reklamo. Oo, di ba? Samantalang ang mga basura kung saan sila inahagis, lalo na majority, hindi ko nilalahat ang majority ng mga nakatira dyan sa mga estero. Majority floor leader yan. Oo, di ba? Oo. Ako, of course, I can, mula nung maging tayo pwede ko ba magbagitin? Of course, yung Miss Earth. Nung naging ano tawag ito, nung napunta sa atin ng Miss Earth before, last year, nabuksan yung isip ko pagdating sa environment na ang laking tulong talaga kapag ikaw mismo, sabi mo, iba naman ginagawa naman yan, iba naman wala naman pakialam sa oo nga, huwag ka na makisama doon sa malaking problema. Tama. Diba? Kumbaga kung ikaw mismo personal, malaking tulong ka na. Yes. Malaking kabawasan ka na. Malaking tulong, correct. At isama mo na yung pamilya mo, para mas malaki yung kabawasan. Correct. The more the merrier dyan. Yes, kaya ako kapag namamalengke ako, yung plastic na ginamit, kasi nilalabang ko yun tapos binibilad ko yun. Tapos yun ang gagamitin ko. Yan ay, may kasama ka pong may dala ka pong plastic. O kasi, basura lang Ay, ang plastic, that's more than 500 years bago matunaw. Yes, diba? Ay, wala pa naman tayong ganun mga kasangkapan para i-recycle yung mga plastic na yan Wala tayong pang mga ganun Tama. Kaya ang recycle, yung grupo ng eco waste, hindi sila naniniwala sa recycle. Kasi paulit-ulit lang daw na nangyaring problema. Nadadagdagan pa. Yun din naman. Yes. It doesn't lessen. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Na imbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay July 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan daw. At sa technical, kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos pinatigil pagkakabit ng SONA tarpaulin. Todo balita. Forced evacuation sa sinalanta ng habagat ikinasa ng DILG. Todo balita.
LPA o low pressure area naging bagyong Dante ayon sa Pag-asa. Todo balita. Sa balitang lokal, field inspections, monitoring at clearing isinagawa ng NIA Region 1 sa kabila ng nararanasang walang humpay na pag-ulan. Todo balita. Assistance to individuals in crisis situation o distribution ng AICS isasagawa sa bayan ng Basista para sa mga naging biktima ng sunog sa palengke. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, promoter ni Manny Pacquiao banas sa weird na draw para sa kanya panalo si Manny. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinasuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng preparasyon na may kaugnayan sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay dahil dismayado ang Pangulo sa ulat na ilang government personnel ang abala sa pagpapaskil ng SONA materials habang maraming komunidad at mamamayan ang nakakaranas ng matinding pagbaha. Inatasan naman ng kalihim ang Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno na itutok ang kanilang atensyon sa relief operations at paglutas sa baha upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan lalo na sa panahon ng krisis. Umaasa naman si Bersamin na susunod ang lahat ng ahensya upang matulungan ang maraming mamamayan na nagdurusa ngayon sa perwisyo ng matinding pagbaha. Samantala, naglabas ng direktiba ang DILG sa mga local government units o mga LGUs na magsagawa ng mandatory evacuation sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng malakas na ulan na idinulot ng hanging habagat. Sa isang pahayag na inilabas nitong Martes, hinikayat ng DILG ang mga alkalde, mga gobernador at mga kapitan ng barangay na ipatupad ang sapilitang paglikas kung kinakailangan upang maprotektahan ang mga residente sa mga apektadong lugar na may prioridad sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Isang memorandum din ang inisyo ni DILG Secretary John Vic Rimulya para sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na tulungan ang mga LGU sa pagpapatupad ng sapilitang paglikas patungo sa evacuation centers. Inatasan din niya ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils sa panahon ng paglikas at DSWD sa pamamahagi ng mga relief goods. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa halos 1.27 na milyong individual na naapektuhan hanggang Huwebes ng umaga dahil severe tropical storm Widha, dating krising, habagat at low pressure area. Binigyang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DILG Secretary John Vic Rimulya na mag-anunsyo ng suspensyon ng trabaho at klase sa tuwing masama ang panahon at iba pang kalamidad. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez matapos na si Rimulya ang mag-anunsyo na walang pasok kahapon ang mga paaralan. Nauna nang sinabi ni Rimulya na hiningi niya ang approval ni Marcos para siya ang magdeklara ng class suspension sa tuwing mayroong bagyo at iginiit ang kanyang karanasan noong siya pa ang gobernador dahil mas madaling mag-coordinate kung galing sa kanila ang suspension ng klase. Sa iba pang balita,
Hindi na umano kayang kontrolin ng drainage system sa Metro Manila ang mga pagbahang dulot ng malalakas na pag-ulan dahil bukod sa sobrang tanda at lumang-luma, 70% nito ay barado na. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, pawang gumagana naman ang mga pumping stations nang bumuhos ang malalakas na ulan sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, bumaha pa rin dahil hindi makadaloy ang tubig baha sa mga pumping stations dahil halos 70% ng mga drainage system ay barado. Sinabi rin ni Bunuan na sa ngayon ay isang bagong drainage system master plan ang binubuo na sa tulong ng World Bank. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Sa kabila ng nararanasan na pag-ulan na dulot ng habagat sa lalawigan ng Pangasinan at karatig na lugar, patuloy din ang ginagawang inspeksyon at pag-iikot ng ahensya sa mga bayan ng lalawigan upang makita ang kalagayan ng irigasyon ng dam at iba pa. Nagsagawa ng meeting at on-site inspection si NIA Acting Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin at Santo Tomas Mayor Dickerson Villar sa ilang sakahan sa bayan upang makita ang lagay ng mga pananim ng mga magsasaka at irrigator associations, maging ang daloy ng patubig sa mga kanal sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa probinsya. Katuwang din dito sina Santo Tomas Vice Mayor Timothy Villar III at Engineer Emilio Dumagas, Engineering and Operations Manager at CMS Acting Section Chief, Engineer Romil John Leonen upang pag-usapan ang salik na makakapagpabuti ng serbisyo sa publiko. Samantala, inalam din ni PIMO Division Manager Engineer John Molano ang kalagayan at antas ng level ng tubig ng Binday Dam sa San Fabian at kung paano nakakaapekto ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Dito pa rin sa lalawigan ng Pangasinan, lahat ng river system halos dito sa Central Pangasinan ay umaapaw na ang tubig. Sa report ng Pangasinan River System Monitoring, kanina pasado alas 12 ng madaling araw, ang Marusay River sa bayan ng Calasiao ay above critical level na. Ganun din ang Buod Kayanga River sa bayan ng San Fabian ay above normal level. Samantala, nasa critical level ang Sinukalan River ng Santa Barbara at Balingkaging River sa bayan ng Magbini, ganun din ang Banyaga, Agno River sa bayan ng Bugalyon. Patuloy naman ang pagpapaalala sa mga Pangasinense na palaging maging handa at maging alerto sa mga babala at impormasyon mula sa mga otoridad. Sa bayan ng Basista, gaganapin bukas, July 24, ang distribution ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation para sa mga public market fire victims. Ito ay sa inisyatiba naman ni Senator Risa Ontiveros. Masayang ibinalita ni Mayor Jolly Resuello ang nasabing pagbibigay ng financial assistance sa mga fire victims, mga vendor sa public market na nasunog ni kamakailan o nung nakaraang buwan. Gaganapin ang nasabing AX distribution alas 3 ng hapon sa Municipal Gymnasium. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Hindi na kailangan ni Manny Pacquiao ng rematch kontra kay Mario Barrios o Mario Barrio. Yan ang mariing paniniwala ni Sian Gibbons, ang matagal ng promoter at kanang kamay ng 8th Division Boxing Champ. Ayon kay Gibbons, walang ipinakitang kahanga-hanga si Barrios sa laban para muling bigyan ng pagkakataon na makaharap si Pacquiao, lalo na't wala raw interes ang mga tao sa kanya. Ramdam ng pagkadismaya ni Gibbons na sa naging desisyon ng mga hurado. Hindi rin niya itinago ang kanyang sama ng loob. Ito yung pangit na bahagi ng boxing. Dito ko minsan gustong kumawala sa sport na ito. Sobrang lungkot.
Para naman kay Gibbons, inagawan si Pacquiao ng pagkakataong gumawa ng kasaysayan bilang pinakamatandang welterweight champion sa edad na 46. Samantala, posibleng magkaroon ng sariling torneyong katulad ng William Jones Cup ang Pilipinas sa pangunguna ng back-to-back champion na Strong Group Philippines. Kapapanalo lamang ng SGA o Strong Group Philippines sa 2025 Jones Cup bilang kauna-unahang back-to-back champion mula sa Pilipinas at ngayon pa lang ay inspirasyon na ng koponan ang torneo sa pagkakaroon ng sariling edisyon nito. Isa ang Jones Cup sa pinaka-prestihiyosong taunang invitational tournament sa Asia simula pa noong taong 1977 at isa ang Pilipinas sa regular nitong kalahok. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras po natin alas 5:16 ng umaga. DWIC. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flodelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Hawisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:19 ng umaga. Nagbabalik po ang Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan Iparagire. Bagamat na ganito po yung ating nararanasan ngayon, matinding pagbaha sa napakaraming bahagi po, hindi lang sa lalawigan ng Pangasinan, kundi sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. And even part siguro ito ng Visayas. Napagbati pa rin po natin sa inyo ng isang magandang umaga dahil another day, tayo pa ay nagbigyan ng pagkakataon na muling magising at huminga. Pagbati rin natin ng good morning. Kumusta po kayo dyan sa mga kababayan po natin sa mga palengke?
Eto nga po, dahil pinayagan, binigyan ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan niya ng go signal si DILG Secretary John Vic Rimulya na DILG ang maglabas ng suspension. Kahapon, ito po yung kanilang inilabas po ng DILG. Walang pasok, suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at suspendido ang klase sa lahat ng antas. Napakaraming lugar po ng sakop ng nasabing suspension base sa inilabas po ng DILG kahapon ng hapon. Kasama po dyan Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga. Ganun din, sakop din Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Wala ding pasok at suspendido ang klase sa mga tanggapan ng pamahalaan, klase sa lahat ng antas, ganun din sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ganun din sa Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna, Negros Occidental. Ganyan kalawak po ang naging pananalasa, nasakop po ng pananalasa nitong habagat. At gaya ng sinabi po ng Pag-asa nitong nakaraan, merong 2 LPA na kanilang binabantayan. Pero yung isa kumawala na, naging bagyo na at ang pangalan ay Dante. Excuse me po, bigla ako nahatching. Ayan, bagyong Dante at saka kahapon ng umaga based sa personal experience. Kumusta naman dyan sa inyong mga lugar? Kumusta po yung experiences nyo? Kahapon ng umaga, nung pumasok ako dito sa DWIC, dito sa bedbox, nasa 4th floor po kami dito sa Rizal, Dagupan City. Okay pa dun sa loob ng bahay namin, dyan sa may PNR Road sa Mayombo. Pero elevated na yung elevated na yung drainage. Although hindi pa umabot dun sa may PNR site mismo, dun sa kanto. Dahil andyan na yung mga ulan-ulan, di naman sila pwedeng magtrabaho. So elevated na yung drainage system at natambakan na rin halos 70% ng PNR Road. Yan po ay mula dun sa Del Pilar Street hanggang sa bago yung pangatlong gate ng ng GSIS. Doon pumapasok ang mga sasakyan sa kasalukuyan. At itong nakaraan. So kahapon ng umaga okay pa. Maya-maya bandang before noon, bago tanghali, ayan ang tubig. Pagbalik ko ng hapon mula Tondaligan, mataas na, below the knee. Mga more than 1 foot yung taas. Tapos hapon nag-subside. So before, bago dumilim, nakapaglinis na ako. So okay, nasabon na ang flooring, nakapaglinis na. Early evening, ayan na naman, nagpaparamdam na naman. So kanina, kagabi, tubig na talaga. Kalahati ng half foot. Kanina, nung umalis ako ng bahay, midnight, nag-subside, nawala. Pero kaninang umaga, paggising ko, ayan na, may tubig na naman sa loob ng bahay. At mukhang malakas na naman ang buhos ng ulan. Kaya ingat-ingat lang po ang mga river system dito sa Central Pangasinan, kasama na doon sa Mabini, ay above critical level na po. So, umapaw na siya. So expect po na mas marami pang lugar ang tataas ang tubig baha. Meron yung mga lugar na hindi naman binabaha nung nakaraan pero sa ngayon ay naranasan po nila kagabi ang pasukin ng tubig baha yung kanilang compound o kayong kanilang bahay. Ito naman ay napakalawak yung apektado nitong si Habagat. Kanya naman ang ating national government, ang mga local government units, ang mga provincial governments. Kasama na po dyan syempre ang provincial government ng Pangasinan, mga LGUs dito sa Pangasinan, aligaga since yesterday, since nung isang araw pa, para naman
paalalahanan ang mga kababayan po natin na nasa critical areas na lumikas na. Nakita ko nga yung Facebook Live kagabi o late afternoon ni Mayor Ayoy Resuello ng San Carlos City na sila ay nakikiusap. Umikot po sila ni Vice Mayor kasama si Assistant to the Mayor at marami siyang mga katungkulan, si Sir Jules Resuello. Umikot sila sa iba't ibang lugar dyan sa San Carlos City. Lalo na yung mga palaging binabahas, sila ay nakikiusap na yung mga nasa critical areas lumikas na, pumunta sa mga evacuation centers. Huwag nang antayin na napakataas na yung tubig baha. Ganun din sa ibang lugar. Huwag nyo nang antayin na over-critical level na yung inyong lugar. Saka kayo magpapasaklolo. Isipin nyo rin, ito po, pakiusap po ng mga rescuers natin, mga LGUs, mga mayors at ng national government, at pakiusap din po natin. Kung inyong lugar sa tingin nyo ay palaging binabaha at mataas yung level ng tubig baha, lumikas na kayo dahil pag ganyan naman, ang mga LGUs na ihanda na nila yung mga evacuation centers. Sabi nga ni Mayor, nakikiusap na huwag, lumikas na kayo, umiikot ang mga nasa CDR, yung mga rescuers, sumama na sila. Ang sabi nga niya kagabi, hindi niya masisi ang mga mayors pag ganito po yung kanilang sasabihin. Kapag delikado na talaga, pasensyahan na, hindi makakapunta sa inyo ang mga rescuers. Dalawang bagay, delikado na yung sitwasyon. Pangalawa, hindi naman pwedeng ilagay sa alanganin yung buhay ng mga rescuers. Tandaan po ninyo, mga kababayan po natin, isaalang-alang hindi lang yung buhay ninyo, kundi yung buhay din ng mga rescuers. Tama po, sinumpaan po nila bilang mga government employees at bilang mga empleyado sa iba't ibang ahensya na kasama sa sa DRRM. Pero isaalang-alang din po natin yung kanilang kaligtasan. Mga tao rin po yan, mga may buhay po yan, may mga pamilya na kailangang ligtas din po sila palagi. Pero saludo po tayo at tayo po ay nagpapasalamat mula sa Todo Balita at mula sa DWIC. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng disaster response teams sa iba't ibang LGUs, hindi lang po yung nasa engineering, hindi lang po yung nasa health office, hindi lang yung nasa CDR o DRRM. Lahat ng involved, lahat ng kasama po dyan sa team na yan. Kasama na rin, syempre yung mga nasa waste management, yung nasa traffic enforcement, dahil nag-duty pa rin po yan. At sa iba pa, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, sa inyong dedikasyon, sa inyong tulong, sa inyong pagmamahal, sa inyong trabaho at sa ating mga kababayan. So yun po mga kaibigan, mamaya try po nating tawagan ang Pag-asa Dagupan at makibalita po. Pero tignan nga natin ito, Weather Advisory number 30, nakapost sa Facebook page ng DOST Pag-asa. Kung titignan nyo yung mapa, nakalagay dito yellow. Ang lalawigan ng Pangasinan ay nasa orange. Ang orange, numerous floating events are, hindi ko makita, especially in areas that are urbanized, low-lying, and or near rivers. Landslide likely in moderate to highly susceptible areas. Ang rainfall ay nasa 100 to 200 millimeter sa lalawigan ng Pangasinan. Lalawigan ng Pangasinan, Benguet, and Tarlac, pababa, Pampanga, at saka hanggang Visayas talaga yung apektado nitong habagat. At baka aapektuhan din ni Typhoon Dante.
Naalala ko lang yung mga wala pong choice kundi lumusong sa tubig baha. Pwede naman po kayong pumunta sa inyong mga barangay o kung meron silang mga designated na in charge na pwedeng mag-distribute o magbigay ng doxycycline kontra leptospirosis, pumunta po kayo doon. Parang dito sa amin sa Barangay Mayombo, dito sa Dagupan City, ayan, humingi yung ate ko ng doxycycline doon sa merong opisina ng barangay dito sa may PNR site. Hindi ko mabasa. Malabo yung aking mata. So, humingi kayo din. Libre naman po at inaanunsyo naman ng City Health Office o ng Health Office ng mga LGUs. Okay, meron po tayo na contact po natin ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office. Atin pong makakapanayam si acting officer o acting ano pa yung designation, si Ma'am Supervisor, si Ma'am Pia Flores. Ma'am Pia, good morning po. Ayan, tay lang po nating makonect yung ating yung ating cellphone. Makakapanayam po natin si Ma'am Pia Flores mula sa Pangasinan DRRMO at tayo po ay makikibalita. Although yung mga reports kagabi ay grabe na yung lawak ng naapektuhan ng baha. Sir, okay naman na po. Ayan, good morning Ma'am Pia. Good morning po. Ma'am Pia Flores mula sa PDRRMO ng Pangasinan. Ma'am Pia, good morning. Good morning po, ma'am. Kumusta po ang lagay ng lalawigan ng Pangasinan? Yes po. So, buong magdamag po, nakaantabay tayo sa ating weather monitoring, maging dito po sa ating mga kailugan. And generally po, naka-experience tayo ng light to moderate rain. However, dito sa may western portion ng province, nakaranas po ng mga matagulis pag-ulan. Ganon din po sa ilang parte dito sa Central Pangasinan. Yes, ma'am, yung Pia, base po dun sa mga nakikita po nating post ng mga kaibigan natin sa Bulinaw, may mga areas na binaha din po doon. Grabe din yung ulan doon sa Western Pangasinan. Yes, ma'am. Opo. Kaya binantayan po natin yan, magdamag. At continuous po yung coordination natin with the concerned LGUs for response operations. So doon sa response operation, ma'am, ano po yung mga assets po na ipinadala ng PDRRMO? Yes po. So, kahapon, meron po tayo naka-standby na isang team with a rescue asset dito po sa may Bugalyon. Nagpadala din po tayo ng isang team, again, with one aluminum boat dito sa may mga terang Pangasinan. And bandang hapon, as requested po or as reported by our partners from Calasiao and Urbistondo, nagpadala rin po tayo ng mga rescue boats and composite team of search and rescue personnel and dump trucks para sa rescue operation. Yes, Ma'am Pia, nabanggit niyo po ang Bugalyon at saka ang mga terem. Kumusta naman po yung nasa gitna, yung bayan po ng Aguilar? Kasi parang kahapon meron mo yatang mga areas na nagkaroon ng flash flood. Yes po, nakapagtala tayo ng mga flooding dyan sa Aguilar. And so far po, maayos naman po yung naging operation ng ating counterpart dyan sa LGU ng Aguilar. Yes, Ma'am Pia, kumusta naman po yung distribution ng relief goods? Sa relief distribution naman po kahapon, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagkaroon po tayo ng relief distribution. Ganon din po ng mga nakaraang araw, facilitated by our PSWDO.
Pero syempre, yes ma'am, importante syempre niyan yung ating mga yung assets, human assets po natin. So kumusta naman po yung mga provincial personnel na naka-assign, nakasama niyo po diyan sa DRRM at kasama sa umiikot sa iba't ibang lugar? Kaya pa ng katawan o paano po yung shifting ng kanilang reporting? Yes po. So syempre para matugunan po yung pangailangan po ng ating mga kabaluyan, nagkaroon po tayo ng coordination sa ating mga partners, especially po yung mga response officers, and sa tulong po ng kanilang mga personnel and rescue assets, ay nakapagpadala po tayo ng additional na tulong dito sa may Calasaw and Labrador, Bani. Doon sa sa Santa Barbara? Sa may Santa Barbara, naka-standby naman yung ating, naka-deploy naman yung ating team dito sa may Calasaw. Ongoing po yan. So, tulong-tulong po yan na panibals na kasama ang ating mga Coast Guard. And monitoring tayo sa Santa Barbara in case kailanganin nila ay naka-standby yung isang team pa natin dito sa opisina for deployment. Ma'am Pia, kumusta naman po yung sitwasyon sa ilang bahagi po ng, siguro hindi lang ilang bahagi yan, ng 5th District, kagaya po ng bayan ng Bautista, Alcala, at dito sa kabilang side, ang bayan po ng Sison at saka Posorubio? Opo, so kahapon nga po mayroon tayo mga receive na reports ng flooding, particularly dito sa may Bautista. Pero so far, natugunan naman po yung mga kinakailangang operations dyan. So, this morning, ano po yung mga i-dispatch po ng inyong opisina? Ongoing po yung operation natin so far dito sa may Calasaw and sa may Bani. So, continuous po yung coordination natin dito sa mga nabanggit natin LGUs. Para nang sa ganun po ay makapagpadala pa rin tayo ng mga standby teams natin dito sa office. Ma'am Pia, meron na po ba tayong initial na bilang po ng mga number of affected families or affected individuals po? Yes po. So, para naman sa ating mga affected families and individuals, according to sa latest report ng PSWDO, meron tayong nailalang 132,397 families and 428,201 individuals. Yung iba po rito ay under verification dahil ongoing po ang response operations. So, medyo binibigyan lang natin ng sapat na oras din yung ating mga FGUs na i-cater muna yung mga needs ng kanilang mga constituents. Okay. Okay, Ma'am Pia, baka meron po kayong mga announcements o paalala sa ating mga kababayan po dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na yung apektado po nitong pagbaha. Yes po. So, patuloy po natin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na makinig po sa ating mga kinauukulan. Lalong-lalo na pag tayo ay inakisuhan na mag-conduct ng preemptive evacuation. Sana po ay tayo ay sumunod para po sa ating kaligtasan. Hindi lang po sa kaligtasan ng ating mga pamilya, kundi pati na rin po ng ating mga responders. So, mayroon pa po tayong binabantayan na tropical depression. Ito nga pong nabuong tropical depression dito sa silangang parte ng Philippine Area of Responsibility, and meron pa po isang LPA na ating binibantayan. So, expect po talaga natin na
tuloy-tuloy itong pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon. So, dyan po natin kailangan paghandaan yung tuloy-tuloy na pag-ulan, yung mga panganib na maaaring idulot. Ma'am, pinakahuli pala, nakalimutan ko. Kumusta naman po ang bayan ng Lingayen? Dito po sa Lingayen, buong gabi rin po silang naglilibot. Actually, 2 nights na po silang nagro-roving sa mga barangays. And so far, meron silang mga naitala din po ng mga evacuees. Yun nga lang po, under verification po itong number of evacuees. Okay, yun muna, Ma'am Pia. Sa mga susunod, either today or tomorrow, tatawag po kami ulit sa opisina nyo for update po. Maraming salamat po, Ma'am Pia. Okay po, ingat po kayo. Yan mga kaibigan, si Ma'am Pia Flores, Supervisor dyan sa may Pangasinan PDR, Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Pangasinan. So, mapipicture nyo na po kahit papaano yung sitwasyon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Although from the Facebook posts kahapon, talagang iba't ibang lugar, hindi lang Central Pangasinan ang apektado ng matindi, kundi ganun din ang ilang bahagi ng Eastern Pangasinan at dun sa Western Pangasinan. Good morning pala kay Ate Margie Celeste, kapatid po ni na Mayor Boying Celeste at Congressman Arthur Celeste. Dun sa pinakita po niya, picture pinost niya sa Facebook niya kahapon ng hapon. Malapit nang pumasok sa loob ng kanilang bahay yung tubig baha. Yung compound nila, tubig, binaha. Tapos merong isang post naman na shinare ni Kaaron Ruby, si Kaaron Ruby ng PIO, Pimro, Pangasinan, ay mula taga po yan, bayan ng Punang Bulinaw. Ilang bahagi po ng kanilang poblasyon may tubig baha. Ito po yung areas na medyo mababa, although malapit sa dagat, pero syempre kung merong area na mababa, doon maiipon ng tubig. Kaya inuulit-ulit po natin na ingat-ingat lang po at yung paalala nga po ng mga chief executive sa lahat na lumikas na yung mga kinakailangang lumikas. Huwag nang antayin na napakataas ang tubig baha. Lalo na tayo dito sa Central Pangasinan, lalo na tayo dito sa Dagupan, Calasiao, Santa Barbara. Siguro merong ilang bahagi ng Lingayen dyan sa may, alam niyo, ang kalaban ng ng mga residente dyan sa Bugalyon. I don't know kung pati sa Labrador, pero eto Periñal, Bugalyon, Aguilar, mga Tarem, landslide o kaya flash flood. Tubig galing sa mga bundok-bundok. Pag mga Tarem, Urbistondo, yung tubig naman na hindi lang galing sa mga bundok dyan ng 2nd District, kundi yung galing din sa ilog mula sa Tarlac, ngayon din sa ilang bahagi ng Bayambang, sa 3rd District and 2nd District Bayambang, and then sa kabila, Bautista, Alcala, and Santo Tomas. Puro yung mga tabing ilog, yan po yung prone sa flash flood o sa baha at saka sa pagtaas ng tubig. Muli, maraming salamat kay Ma'am Pia Flores ng Pangasinan PDRRMO. Oras na po natin, alas 5:43. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manahanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:46 na po ng umaga at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Ilan munang pagbati po, good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar. Diyan dito sa may Barangay Tubeng, kay Brian De Vera, Rodel Edades Peralta, Sir Napoleon ko, good morning. Good morning din, nanunood. Si Kaaron Edwin Inong. Rafael Acosta Mangalyag Jr., MJ Torio Garcia, Ernesto Mosada. Ate Lynn, good morning. Madam Lynn Castillo ang. Asa na yung listahan ko. Crisante Soriano, Gracielda Matro, Rolly Joquino, Randy Manawis, Rex Obando Katama. Good morning, Kuya. Kumusta dyan sa Bunuan Gaset kayo, no? Dito sa Dagupan. Kay Fernando Espinosa, good morning din. Kay Cecilia Morante, kay Tita Harriet, good morning. Kumusta kayo dyan sa Asangka, Lingayen o Bugalyon? Fernando Espinosa, magandang umaga po sa inyo. Kay Madam Roske, good morning. Kumusta sa mga pinupuntahan mo? Kumusta ikaw? Ulitin po natin ha, wala hong pasok sa lahat ng antas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, kasama, lalo na dito sa Luzon at saka Visayas, kasama na ang Pangasinan. Base rin po yan sa inalabas na suspension memo ng announcement po yan ng DILG. Walang pasok, suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at suspendido ang klase sa lahat ng antas. Hindi sinabi dito kung kasama ang private, pero I believe baka hagip na rin yung mga private. Bagamat sinabi dito na suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, matik po dyan may pasok yung mga kasama sa DRRM. Dito sa Northern Region 1, lahat po ng lalawigan dito sa Region 1 kasama po dito sa suspension na to, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte at saka La Union. Kasama rin ang Benguet, Mountain Province, Ifugao, Abra,
Nahanap ko yung Cagayan. Parang wala akong nakitang Cagayan. Bakit nga no? Bakit hindi isinama ang Cagayan? Pero alam nyo, yung manghihina ka pag nakita mo at nakakalungkot na yung mga magsasaka pilit nila na isinasalba yung kanilang itatanim sana na palay. Nung unang tatanim pa sila Tapos nung I think part ito ng kung hindi Isabela, somewhere sa Cagayan. O ito yung sa Nueva Ecija or Vizcaya. Yung mga nakatali pa, yung mga seedlings ng palay na kanilang itatanim. Binibilisan nilang itabi, dalhin sa mas mataas na lugar, pero inabutan sila ng pagtaas ng tubig. O, di ba? Yan po yung mga sacrifices ng ating mga magsasaka. Kaya kung pagpanahon naman ng tag-ani, andyan naman, pasok naman na yung mga imported na bigas. Ito yung mga ang laking hindi lang sakripisyo sa pagod, kundi ganun din yung sa kapital. Ganyan po ang nararanasan po ng ating mga kababayan, lalo na itong mga magsasaka. Pag yung mga kasama na dyan, hindi lang yung nagtatanim ng palay at saka mais, kasama na riyan yung mga nagtatanim ng gulay. Kaya pagdating sa palengke, huwag nyo naman binabarat-barat. Dahil sakripisyo rin po yan ng mga vendors. Ayan, sakripisyo po yung kanilang pagpunta sa mga palengke sa kagustuhan lang na makabenta at meron naman silang pambili ng kanilang pagkain at iba pang pangangailangan. Tapos binabarat-barat nyo. Wag naman. Hindi naman po nila iyayaman yun pero yung konting tubo po nila, wag nyo nang bawasan. Yung mga naaburido na, nangangamba na sinasabi, nag-open na daw ng gate ang San Roque Dam. Hindi po, mababa pa yung level ng tubig sa San Roque Dam. Nasa 247.61 meter above sea level pa lamang. Ang critical level po niyan ay nasa 280 o 279. Napakalayo pa. So yung nababasa nyo po na nagbukas na ng gate sa po yon, sa Ambuklao Dam sa pinakamataas na bahagi sa Benguet, and then sunod po dyan Binga Dam. Yung nire-release ni Ambuklao, sinasaluyan ni Binga dahil hindi na rin kaya ni Binga, nag-open na rin siya ng gates. Diretso po yan, sasaluhin po yan ng San Roque Dam. Si San Roque Dam, kayang-kaya pa, mababa pa yung level ng tubig. Makikita nyo rin sa updates na inilalabas din ng Pangasinan PDRRMO yung level ng tubig sa San Roque Dam o kaya San Roque Dam status nakalagay po dyan. Eto po sa tide forecast sa bayan, pagtaas ng tubig sa bayan ng San Fabian, tide forecast po ito, 4.3 feet. Mamayang alas 8:15 ng umaga. Bababa ng 0.16 foot, 5:40 ng hapon. Malaki yung taas, maliit yung pagbaba. Ganon din sa Sual, 3.94 feet, mamayang alas 7:27 ng umaga. Samantalang sa Binmali, alas 4.33 feet, mamayang alas 8:16 ng umaga. At asahan din po yung high tide dito sa lungsod ng Dagupan, umaga. Mataas na yung tubig. Kanina lumabas ako ng bahay, pumunta dito sa Bedbox Hotel, dito sa DWIC. Kaninang bago mag-alas 5 ng umaga, mataas na yung tubig. Pagbaba, kung pupunta kayo sa downtown, syempre walang tubig dito sa elevated roads, dito sa mula MH Del Pilar Street hanggang junction ng Del Pilar at Perez Boulevard. The whole stretch ng Perez Boulevard na elevated, syempre wala pong tubig baha dyan. Ganon din sa MH Del Pilar, sa Arellano Street, at sa bahagi po ng A.B. Fernandez Avenue mula doon sa bukana ng
galing sa sa galing sa PNR Road, yung dating lugar ng Veterans Bank, hanggang dyan sa may lampas ng Quintos Bridge at saka Star Plaza. Wala pong tubig dyan dahil mataas yung kalsada. Pero pagbaba, papuntang downtown, papuntang Rizal Street dito sa harapan namin, harapan ng Bedbox Hotel. Sa Rizal Street hanggang dun sa lampas ng Lenox Hotel. Downtown Dagupan, Burgos Street, Rivera Street, tubig po yan, baha. Palagay ko pati sa sa Amado Street. And syempre, yung kalsada ng Gilig Street hanggang sa Maluwid, elevated po yan. Pero syempre dito sa left side and right side sa baba, tubig baha. Good morning din kay Bogs Vidal, nabasa ko na Josie Leda Mateo, kay Amelita Villamil Frianesa Cerdanya. Sabi niya, kumusta po ditan sa Dagupan? Sana po safe po tayong lahat. Yun nga po, sana safe lahat. Kahit binaha yung lugar natin, sana po safe lahat. At yung palaging sinasabi, huwag hayaan yung mga bata na magbabad, magtampisaw, mag-swimming sa tubig baha. Andyan po yung banta ng leptospirosis, plus syempre yung ubo-sipon. Kahapon din dito sa lungsod ng Dagupan, base sa Facebook post po nila, umikot sa iba't ibang lugar si Mayor Belen Fernandez kasama ang CDR. Hindi ko wala akong makontak sa siguro sa mga susunod na oras o kaya bukas. Sana open naman po tayo para sa ma-interview si Mayor Belen Fernandez o kung sino man na po pwedeng magbigay ng updates patungkol sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Dagupan, or even siguro si Sir Ronald de Guzman ng CDR-RMO. Pero syempre, ganun din, saludo rin po tayo at nagpapasalamat po tayo sa mga street sweepers na naka-duty rin kahapon. Hindi po sila nagwawalis bagkus ay pinupulot. Meron silang pangsipit. Kinukuha nila yung ilang mga floating na mga basura. Sa panahon na ito, lalo po tayong maging conscious sa mga basura po natin. Sa mga pupunta sa palengke, magdala na lang ng mga eco bags o mga bag na ilagay nyo na lang doon, sama-sama yung mga bibilhin yung mga gulay. Siyempre, sa ilalim yung madaling masira. Yung hindi pwedeng patungan ng mabibigat. Pero yung tanong nga, pag ganitong panahon, the other side, syempre, alam niyo, resilient ang mga Pilipino, hindi lang sa ibang aspeto ng buhay, kundi ganun din sa pagkain. Sa pagkain, maski pops, pwede na, kahit ano pwede na. Yung gulay, ang sayote, magkano ba yung kilo? Isa sa very versatile, hindi lang very, redundant, versatile na gulay, sayote. Pwedeng igulay, pwedeng igisa, pwede mong sahugan ng kahit ano, pwedeng nilaga, opo, pwedeng ilaga ang sayote, tapos sausaw nyo sa bagoong, tapos merong kalamansi, o kaya konting suka. Ay, nako, ang sarap po nun. Ganon din yung talbos ng sayote. Pag talbos kasi, mas mahal po yun. Pero yung bunga, pag ganitong tag-ulan kasi, napakasipag mamunga ang sayote. Kahapon, magkano ba yung kilo? Yung bumili ako ng labong kahapon, ang 60 per kilo. Kinuha ko lang 1/4. Pero syempre, yung mga vendors, lalo na yung mga walang pwesto, ayan, nagtitiis, nagtsatsaga, tinitiis po nila yung lamig, yung lamig ng tubig, yung kanilang mapaan nakababad sa tubig. Pero syempre yung kanilang panindang gulay, naka-elevated naman po yon. Meron silang patungan. Good morning kay Kuya Benji Tan at sa iba pa. Mga kaibigan, Antabayanan po ang susunod na programa, ang Orly in the Morning. Makakasama nyo po dyan si Ka-Aaron Orly Navarro. Good morning din kay Litz Camaso Corpus.
at sa iba pa na nakatutok po dito sa ating programang Todo Balita. Isang napakagandang umaga po sa inyo. Yung banggitin ko lang, meron pong pinost naman kahapon si Mayor po ng Mayor ng Bayan ng Rosales. Kagabi sabi niya yung mga walang masakyan, sabi niya kagabi, pauwi sa kanilang barangay sa Bayan ng Rosales o kaya mga karatig bayan, merong po silang pwedeng sakyan. Sasakyan po yan ng DRRM ng Rosales at ihahatid sila kung saan sila uuwi. Kahapon po yan. So far, wala pa akong nakitang post naman ng SM. Kasi usually, ang SM malls, kung saan mang lugar yan, binibuksan nila yung kanilang parking space para sa mga gustong mag-park, yung hindi nila maiuwi yung kanilang mga sasakyan. Or ginagawang ino-open nila as evacuation centers. Ayan, good morning sa mga kababayan po natin dito sa Dagupan na nasa evacuation centers, dyan sa may Dagupan People's Astrodome, sa mga evacuation centers sa barangay, usually mga schools. Pagkatapos ng pagbaha-baha na to, ay malaking trabaho po ang dadatnan ng mga teachers sa iba't ibang paaralan, hindi lang sa dahil naging evacuation centers, pero lalo na yung mga lubog sa baha. Kaya ihanda ang mga sarili para tumulong sa paglilinis sa mga classrooms, sa mga schools. Okay, ako po ay magpapaalam na sa ngalan po ng aking partner Kaaron Susan Yadaw at sa technical si Kaaron Richard Olanday. Muli ang tabayanan ang Early in the Morning with Kaaron Orly Navarro at tayo naman ay babalik muli bukas sa Todo Balita alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa ngalan ng aking partner Kaaron Susan Yadaw, ako po si Liway Manantan Iparagire, nagsasabi po na isang magandang umaga sa inyong lahat at saka ingat-ingat po. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot.